May umiiral ngayong gun ban dahil sa nalalapit na eleksyon. Pero sinusunod kaya ito sa ilang mga probinsya ng Mindanao kung saan may mga rebeldeng grupo. Ayon nga sa leader ng MNLF o ng Moro National Liberation Front na si Nur Miswari, hindi nila isusuko ang kanilang mga armas dahil hindi rin naman daw kaya ng gobyerno na panatilihin ang peace and order sa ating bansa. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, sa gitna nga ng paghihigpit ng pamahalaan sa pagdadala ng baril ng mga hindi miyembro ng AFP, PNP at iba pang law enforcement agencies, ay wala naman sila magawa sa pagkakaroon ng baril ng mga rebeldeng grupo. Ang MNLF, libo-libo mo ang kanilang baril sa ngayon at gate nila. Kailangan pa rin nila ito sa kabila ng pagpirma ng peace agreement sa pamahalaan. Ngayong panahon ng eleksyon, lalo umanong naghigpit ang PNP laban sa mga lumalabag sa election gun ban. Sa ngayon, mahigit 800 katao na umano ang kanilang naaresto. Nakakumpiska na sila ng mahigit 800 iba't ibang klase ng baril, mga granada at iba pang pampasabog kabilang ang ilang patalim. Marami dito nakumpiska sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Pero ang ilang rebelding grupo tila hindi naabot ng batas. Sa kalagitnaan ng ipinapatupad na gun ban, nakipagsagupa ang MNLF sa Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu. Ayon kay MNLF Central Committee Chairman Nur Miswari, sinugod ng MNLF ang kampo ng Abu Sayyaf nitong nakaraang mga araw matapos tambangan ng ilan sa kanilang tropa. So ano nag-trigger na nag-decide na kayo once and for all na tapusin na natin itong Abu Sayyaf? Ano po nag-trigger? We had reached the end of our road kaya sa kahintay namin. I heard parang nagsawa na sila. Why are they not taking any moves at all? And sinong nabibiktim? The government cannot feel it, but our citizens in Holo. Sa naganap na bakbakan, nakupkob ng MNLF ang kampo ng Abu Sayyaf at nagresulta umano sa paglaya ng 2 Pilipinong mamamahayag. Ayon sa PNP, sakop naman ang gun ban ng MNLF. Iniimbestigahan ng araw nila ang nangyaring pagsugod ng armadong tropa ng MNLF sa kuta ng Abu Sayyaf. Pero aminadong hindi sila maka-aksyon laban sa mga membro ng MNLF na may tangang mga baril kapag sila ay nasa loob ng kanilang mga kampo. They have to abide along with yung lahat. So kung lumabas sila sa kampo nila at mahuli sila ng PNP, ma-charge po sila ng illegal gun possession? Yes, may mga meron tayong mga instructions sa kanila tungkol dyan. Hindi sila exempted. Sabi ng AFP, hindi pa ayos ang sistema ng didisarma sa grupo. Hanggang ngayon kasi, pinag-uusapan pa sa Tripartite Committee ng MNLF at Gobyerno ng Pilipinas ang disarmament at demobilization ng puwersa militar ng dating rebelding grupo sa ilalim ng peace agreement na nilagdaan noon pang 1996. Inamin naman ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP na hindi nakadetalye sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng MNLF at pamahalaan kung ano ang gagawin sa armas ng dating rebelding grupo. Gayunpaman, may mga pag-uusap na umano kung paano gawing isang malakas pero hindi armadong grupo ang MNLF. Pero ayon kay Miswari, hindi naman sila lumalabas ng kampo. Sabi pa ni Miswari, hindi nila isusuko ang kanilang mga baril lalo pat tila hindi umano nagagampanan ng pamahalaan ang kanilang trabaho sa pagpapanatili ng katahimikan. Bukod dito, hindi naman daw nakasaad sa 1996 Final Peace Agreement na kailangan nilang isuko ang kanilang armas. MNLF could not afford to abandon its arms kasi marami naman na nasagasaan namin dati during the war, lalo mga politicians. And the politicians are not being disarmed. Jessica, sa patuloy na sinasagawang tripartite meeting sa pagitan ng MNLF at pamahalaan para nga tiyaking lahat ng probisyon sa 1996 Final Peace Agreement ay naipatupad na. Pansamantalang sinuspindi ng MNLF ang kanilang pakikipag-usap sa pamahalaan dahil sa hindi pagkakaunawaan, particular sa issue ng mineral revenue sharing, part ng Final Peace Agreement. Kaya naman closely monitor ito ng ilang international observers. Lalo pat nito lang nakarang mga araw nga ay kinubkob at nilusob na ng MNLF ang kuta ng Abu Sayyaf na malapit lang sa kanila, patunay na may kakayahang militar pa rin ng dating rebelding grupo, Jessica. Okay, on the one hand, bawal nga ito, tahasang paglabag sa batas, no, sa gun ban. Pero kaya nga sila rebelde. Yung MILF ba, Rafi, ganito rin ang status? Hindi bibitawan yung kanilang mga armas kahit na may gun ban. Sa ngayon, Jessica, yan pa rin nakalang pinag-uusapan kung anong gagawin sa kanilang mga armas at kung meron ding reintegration process na gagawin sa kanila. Pero napaka-touchy nga ng isyong ito dahil culturally, talagang kailangan ng mga ilang tribo doon na yung kanilang mga armas dahil meron pang mga issue ng RIDO. Bukod dito nga sa nabanggit ni Chairman Nur Miswari na nasagasaan nilang mga politiko noong kasagsagan ng kanilang rebelyon.
At dahil nga part ito ng kultura, talagang touchy issue ito at isang bagay na kailangang pag-usapan na mabuti sa pagitan ng MILF at ng pamahalaan, Jessica. Nako, good luck sa ating mga otoridad sa mga lugar na yan. Maraming salamat, Rafi Tima.